Hi guys, heto nga pala yung kaganapan namin nung Friday. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa vlog na to. Umagang-umaga pa nga lang mga mari, talaga makulimlim na. Mag-aalas 7 na nga ng umaga nung naisipan nga namin magkape ni Kesha. Nimplahan ko nga si Kesha ng milk dyan mga mari at kape naman sa akin. Parte na nga ng buhay namin to mga mari ang magkape sa umaga bago kumain ng kanin. Habang nagkakape nga ako dito mga mari, napansin ko mag-8 na nga pero wala pa nga yung bata dito. Dapat nga mga mari, mga ganitong oras ay nahihatid na nga dito yung pamangkin ng asawa. Yun naman pala mga mari, hindi pala pumasok ng trabaho yung ate ng asawa ko. Kaya naman pala hindi dumating yung batang lagi kong hinihintay tuwing umaga. So pagkatapos nga namin mag-almusal ni Kesha mga mare, ayan, so naisipan nga namin pumunta doon sa kanto para nga kunin yung motor kay asawa. Eto nga't naglakad nga lang kami ni Kesha dyan dahil hindi pa naman umuulan at hindi pa naman umaambon. Hindi naman kasi ganun kalayuan mga mare, kaya naman ayan, naglakad na nga lang kami. Kaya pala namin kukunin yung motor mga mare para sakyan namin papunta doon sa pabahay, doon sa bahay ng hipag. Fast forward mga mare, hindi na nga rin ako nakapag-video nung kinuha ko nga yung motor at eto, nandito na nga rin ako sa bahay ng hipag. Hindi nga sila pumunta dito sa bahay, kaya naman kami na nga lang ang pumunta sa kanila. Halos hindi na nga rin ako nakapag-video sa mga puntong yan, kaya naman fast forward, heto naman yung kaganapan namin ngayong araw. Kahapon pa nga na halos nag-uulan-ulan, buong araw nga walang tigil yung ulan. At heto na nga yung bagyong Krising mga mare, kaya naman ingat po tayong lahat. Sa ibang lugar nga daw mga mare ay malakas nga daw yung hangin. Hindi na lang talaga mga mare, dito sa lugar namin ay talagang hindi naman ganun kalakas yung ulan pero hindi tumitigil. Halos buong araw na walang ang tigil yung ulan ngayong araw mga mare, kaya naman talagang buong araw din ako nakahilata. Pag nga ganito yung panahon mga mare, maulan ay talagang nakakatamad kumilos. Kaya halos buong araw kami nakahiga ng anak ko mga mare. Siguro mga bandang alas 2 na nga rin ako nagkilos-kilos. Mga bandang alas 2 mga mare, ayan, so sinimulan ko na maglinis dito sa bahay at pinuna ko nga yung CR namin. Then saka na nga din ako naghugas ng pinggan kasi talagang hindi pa ako nakakapaghugas nung kagabi pa. Habang nagpre-prepare nga ako ng mga gagamitin ko sa pagluluto, heto nga't kakarating nga lang ni asawa ko at talaga namang basang-basa siya. Dahil galing nga siya sa kantin mga mare, kaya naman heto, pagkawin nga niya dito sa bahay ay may dala-dala pang ulam. Ginataang gulay nga yan, tsaka giniling. Kahit nga may dalang ulam si asawa ko mga mare, talaga namang pinagpatuloy ko pa rin yung pagluluto. Ilang araw na nga rin tong manok sa ref mga mare, kaya naman naisipan ko na nga siyang iluto. Yes mga mare, bali 3 nga lang kaming kakain, pero huwag kayo mag-alala at hindi yan masasayang kasi ire-ref namin yung yan naman talaga, hindi ako araw-araw nagluluto ng ulam mga mare kasi puro na lang ako painit-painit. Lagi na nga lang ako nagpapainit mga mare. O diba, at least nakatipid. Importante lang naman mga mare ay makatawid tayo sa isang kain. Diba, at least kahit papano, kahit painit-painit nga lang yung ulam namin, at least blessing pa rin. Mas okay nga yun mga mare kasi kahit papano may nakakain pa kami. Basta hanggat pwede pang kainin yung ipapainit na ulam, go. Panahon ngayon wala nang arte-arte. Pero huwag kayong mag-alala mga mare kasi yung pinapakain ko sa anak ko laging bagong luto. Mga simpleng ulam lang naman kasi mga gustong iulam ni Kesha. O siya mga mare, bali ang niluluto ko nga pala adobo sa gata. So bali habang sinasangkot ko nga yung manok, heto minirianda nga namin yung daladala ni asawa. Heto nga pala yung puto kolasyon na tinatawag dito sa amin. Tas yung brown na nakikita nyo na may nyog, yan yung tinatawag na kutsintas dito sa amin. Bihira lang ako kumain nito pero pag kumakain ako nito talagang nasasarapan ako. Alam mga mare, kapag may yema pa yan. Medyo gutom na nga rin kami ng anak ko sa mga puntong yan kasi yung last na kain namin ng anak ko mga bandang alas 11 pa. Kaya naman ang aga-aga ko nga nag-prepare ng pagkain namin para sa panghapunan. And ganito na nga pala yung itsura ng niluluto ko mga mare. Inadobo ko pa nga yan mga mare bago ko siya nilagyan ng gata. Ito lang yung gata na nandito sa bahay, kaya naman ayan na yung ginamit ko dyan. Masarap din naman yan mga mare, pero mas iba talaga kapag ang gagamitin natin gata, yung totoong gata. And ayan, pakukuluhan ko nga lang yan hanggang sa maluto. Pagkaluto nga ng ulam namin mga mare, talagang nag-prepare na nga rin ako ng pagkain namin at kakain na nga rin kami. Thank you Lord sa mga blessings na to. Sabi nila mga mare, feeling blessed nga daw ako palagi. At chuy, pinagpapasalamat ko yun. O siya mga mare, kain po tayo. O bali ang aga ng panghapunan namin ngayon. Kapag mga ganitong panahon mga mare, tag-ulan, grabe, ganito yung gustong-gusto kong iulam. Kayo po ba mga mare, ano yung gustong-gusto nyong iulam kapag ganitong tag-ulan? Comment nyo nga mga mare. O siya, wag nyo nang pansinin yung subo ko dyan kasi ganyan talaga ako kumain. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Sana'y nag-enjoy kayo. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat. Bye.